Sa isang maliit na bayan sa probinsya ng Quezon, kilala ang pamilya ni Lolo Pedring sa kanilang malawak na lupain at matandang bahay na puno ng kasaysayan. Si Lolo Pedring ay isang iginagalang na tao sa kanilang komunidad. Hindi lamang dahil sa kanyang yaman, kundi dahil na rin sa kanyang kabaitan at pagtulong sa kapwa. Ngunit sa kabila ng kanyang kayamanan, may isang bagay na labis siyang pinag-aalala si Lolo Pedring: ang kanyang pamanang agimat. Ang agimat ay isang maliit na bato na may kakaibang hugis at kumikinang sa ilalim ng buwan. Ayon sa mga kwento ng kanyang mga ninuno, ang agimat ay nagtataglay ng kapangyarihan na magbigay ng swerte, proteksyon at kasaganahan sa sino mang may pusong dalisay. Sa paglipas ng panahon, sinubukan ni Lolo Pedring na ipamana ang kanyang agimat. Ngunit sa kasamaang palad, walang isa man sa kaniyang pamilyang interesado. Ang ilan ay abala sa kanilang karera sa lungsod at ang iba naman ay hindi naniniwala tungkol sa agimat. Lolo, panahon na po ito ng siyensya at teknolohiya. Wala na pong mananiniwala sa mga agimat, sabi ng kanyang panganay na apo na si Miguel, isang abogadong nagtatrabaho sa Maynila. Lolo, gusto ko pong magtrabaho sa ibang bansa. Hindi po ako interesado sa mga ganyan, sabi naman ng kanyang apo na si Elena, isang nurse na nagpaplanong mag-migrate sa Canada. Labis na nalungkot si Lolo Pedring. Hindi niya maintindihan. Walang ni isa man lang sa kanyang kamag-anak ang gustong sumalo ng kanyang pamana. Ngunit hindi siya sumuko, pagkat alam niyang may isang taong karapat-dapat sa agimat. Kahit hindi niya pa ito natatagpuan. Isang araw, dumating sa kanilang bayan si Andres, isang binatang naghahanap ng trabaho. Si Andres ay isang simpleng tao na may malinis at marangal na hangarin. Nagtrabaho siya bilang isang hardinero sa bahay ni Lolo Pedring. Sa paglipas ng araw, napansin ni Lolo Pedring